good evening po at simulan na po tayo sa ating pag-aaral about lasting o eschatology. At pray muna tayo, pangunahan tayo ng ating Elder Rene. Elder? Pray po tayo. Panginoon Diyos, aming Panginoon, dalayan po namin ang iyong gabay sa aming pag-aaral. Bigyan niyo kami ng kaunawaan. Pagpalaan niyo po ang bawat salita mo sa mga pangaral. Gamitin po ang iyong lingkod. Buksan mo rin, Panginoon, ang aming puso, kaisipan mo pa. Aming makita ang bawat ng katotohanan ng salita. Palaguin niyo po kami, palakasin mo nga po kami ngayong araw, ng gabi. Dalayan po namin ang bawat kapatiran na dadalo. Kaya po magpalakas sa kanila. Pagpalaan niyo ang gabing ito, in Jesus' name. Amen. Amen. So, ngayong gabi mga kapatid, review lang tayo ng ating napag-aralan last meeting about yung summary of Matthew 24, no? Summary lang po naman ito, pero reviewin lang po natin para maano natin yung tinatawag pong Matthew 24 ay divided into two, no, bahagi ito, no? Yung number 1, yung part 1 ito, verse 1 to 35, ito yung destruction of Jerusalem and Temple, fulfilled 70 AD. So, yung core subject nito, yung judgment on Israel, end of old covenant, fall of Jerusalem, signs given to that generation. So, kapanahonan nila yon. Kaya, hindi ito future, yung Matthew 24, verses 1 to 35. Fulfilled 70 AD. So, yung napag-aralan din natin yung pangalawang bahagi, yung part 2, verses 36 to 51. Ito yung second coming in final judgment. Yun yung future end of age. So, dalawang bahagi yun, yung binabanggit na judgment doon. Yung una sa Jerusalem, pangalawa yung pangkalahatan na. So, yun, maraming mapapag-aralan natin. So, punta tayo doon sa part 2, no? Para mayroon na tayong pag-aaralan. Ito yung tinatawag na study of last things. Yun core position natin, partial preterist. Hindi tayo full, no? Pag sinabing preterist kasi, o yung full, lahat na naganap na po. So, yung position natin ay partial preterist, biblical millennium, no literal 1,000 years early reign, no pre-trib rapture, no restored Jewish temple. Kasi naniwala po tayo na yung temple ay yung church na, no? Hindi na po yung literal na temple. Most prophecies fulfilled, AD 70, final events still future. So yung final events, sabihin, yung second coming, judgment, still future pa rin po yun. Resurrection, still future po yun. So yung foundational principle natin ay yung key definition, end of the world, age, end of Jewish dispensation. Yun yung tinatawag na pag nakakita tayo ng ends of the world. End of Jewish dispensation, yun yung kapanahonan ng Jewish, especially yung Old Covenant order. Not end of planet Earth. Kasi may nababasa tayong end of the world o end of age. Ay pag namali yung context, ay parang katapusan na ng mundo. So, sabi po ng Hebrew 9:26, but now once in the end of the world, had He appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Yun. So, yung mga ginabitan ng end of the world. So, 1 Corinthians chapter 10, verse 11, now all these things happen unto them for examples. So, yung nangyari sa kanila, nangyari daw yan para maging example, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. So yung nangyari sa kanila ay naging halimbawa para admonition, upon whom, para yung darating talagang final judgment maging aware tayo. Siyempre sa mga Kristiyano dapat talaga palaging
aware, palaging alerto, palaging handa. Hindi naman natin sinasabi pag hindi ka handa, hindi ka mapupunta sa langit. Kundi mas dabis naman, bilang tayo mga mananampalataya, hindi nga natin alam kung kailan darating yung tinatawag na resurrection, final phase of salvation. Kailangan palaging prepare tayo para i-meet ang ating Panginoon diyan sa kalawakan. Yung tinatawag na coming of the Lord, two meanings, yon, judgment, coming, AD 70. Destruction of Jerusalem. Yung word na coming of the Lord, dalawa ang meaning pala nun. Judgment, coming, AD 70, destruction of Jerusalem and temple. Mabasa natin din yun, Matthew 24, tingnan natin, Matthew 24. 24, 37. 27 po pala. 27. I-check ko lang po. 27, 24, 27, 30. 27. Sabi doon, for as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. For wherefore the carcass is there will be eagles be gathered together. So nabanggit yung carcass. There will be eagles be gathered together. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. So, yun po, i-aralin natin yung mga binanggit doon para medyo hindi ho tayo maguluhan. So, yung tinatawag personal, bodily, second coming, ito yung final, visible, tapos future events. Yung babanggitin dito sa Acts 11. Ito, basahin nga po natin. Acts chapter 1, verse 11. Sabi down, which also said, you men of Galilee, why stand you gazing up into heaven? The same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. So they returned unto the mount called Olivet, which is from Jerusalem, a Sabbath day's journey. Kaya nga may tinatawag na Olivet Discourse, no? And tatalakay natin po yan pagdating ng pag-aaral, yung Olivet Discourse. So mamaya pahapyawan natin yun. So dito rin po sa 1 Thessalonian, ito yung pagalawang bahagi na yung tinatawag na yung final, no? Kasi yung destruction of Jerusalem natapos na po yun eh. Ito yung inaasahan natin, yung final phase of salvation, yung resurrection, second coming of Christ, yung after ng resurrection, after ng pag-akyat natin, automatic na po yun, judgment day na po eh. So wala na pong mamaya mapapag-aralan pa natin. 1 Thessalonian chapter 4, na po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo po dito, mga kapatid. Sabi po dito sa talata, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, in which the trump of God and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. Ito yung pangalawang bahagi na sinasabi na second coming. Kasi yung first, yung binabanggit na pag-judge ng Panginoon do sa Jerusalem ay nangyari na po in 70 AD. Ngayon, tingnan po natin yung symbolic language, no? Prophecy uses figures, signs, types, not always literal. Tingnan natin Revelation chapter 1.
Mamaya ano na po natin yun. Revelation chapter 1 verse 1, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to shew unto his servant things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant. Ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin na sa makatuday mga bagay na nararapat mangyaring madali. Ito yung sinasabi na pag pinag-aralan natin yung Book of Revelation, before 70 AD, ay alos na naganap na po ito. Kung hihimay-himayin natin itong Book of Revelation. At kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Kaya umapansin natin itong Book of Revelation, ito isinulat po sa 7 churches of Asia. Yun. At nangyari ito before 70 AD. So, ano pa ho, yung tinatawag na naka-prophecy na rin po ito sa Old Testament, Daniel chapter 12, verse 4. Na po natin, Daniel chapter 12, verse 4. Sabi po doon, But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot-parito at ang kaalaman ay lalago. Yan, yung propesya po yan. Nasabi, tapos dito sa Hosea 12:10. Yan po natin. Hosea chapter 12, verse 10. Sabi po doon, I have also spoken by the prophets, and I have multiplied visions and used similitudes by the ministry of the prophets. So makita po natin na yung mga symbolic language, prophecy, uses figures, signs, types, not always literal. So Revelation 1:1, Daniel 12:4, and Hosea 12:10. So ano yung nire-reject ng natin, no? Rejected views, yung dispensationalism, yung premillennialism. So sa atin wala nang 7 years tribulation, no pre-trib rapture, no future earthly reign, no rebuilt temple. Yun yung mga nire-reject natin. Reject din natin yung full preterism, sabihin lahat ay napulfilled na. Hindi po napupulfilled, no? Yung halos kalahati. Ang hindi pa napupulfilled, siyempre yung resurrection and second coming of Jesus Christ, hindi pa napupulfilled yun. So, yung resurrection and judgment is still future pa rin. So, tapos post-millennialism, yun, reject natin po. Word will not be converted before Christ's return. Yan yung minire-reject natin. Yung premillennialism, post-millennialism, sa medyo mahabang pag-aaral po yan. Yung mga view po kasi yan eh. Fulfilled prophecies, yun, completed by AD 70. Olivet Discourse, yun, Matthew 24 to 25, destruction of temple in Jerusalem. Yun, Matthew 24 verse 1 and 2, there shall not be left here one stone upon another. Yun. So yung binanggit po ng ating Panginoon. So literally fulfilled in AD 70. Tapos sa Luke 21, 20-22, and when you shall see Jerusalem compassed with armies. Yun. For this be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Tapos sa Daniel 9:24-27, ito yung prophecy sa Lumang Tipan, 70 weeks prophecy, ends of sacrifices, confirmation of covenant, fulfilled in Christ, and AD 70. So talagang ibinabato siya doon sa AD 70. Tapos yung pangalawa, yung Great Tribulation. Yun, siyempre, nung kami Arvin yan, ang
ang paniniwala namin yung Great Tribulation, future pa ito. Pero nangyari pala yung Great Tribulation, AD 67 to 70. Not future. Kung titignan natin, Matthew 24:21, for then shall be a great tribulation, just as was not since the beginning of the world, to this time, no nor ever shall be. Yun, ito po yung tinatawag na judgment on Israel, not whole world. So, Matthew 24:34, verily I say unto you, this generation, so ito po, nabanggit ko na rin po nung nakaraan ito, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. So, yung generation nila doon, nung kapanahunan, yung panahon ng mga apostol, kasi ito ay mga panahon na buhay pa ang mga apostol. Sabi doon, verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. The generation lived till AD 70. Yung mga kapanahonan yun. Tapos, number 3, yung abomination of desolation. Ano bang ibig sabihin nun? Roman armies entering temple, AD 70. So, Matthew 24:15. Yun, tingnan natin mga kapatid. Matthew 24:15. 24:15. Sabi po doon sa 15, when you therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet, stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinilta sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Ayun. Kasi pag hindi inunawa, magkakaroon ng problema. Tingnan natin yung Daniel. So, Daniel chapter 9 verse 27. Daniel chapter 9 verse 27. Sabi po dito, and he shall confirm the covenant with Beni for 1 week. In the midst of the week, he shall cause the sacrifice of the oblation to cease, and for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even unto the consummation, and that determined shall be poured out upon the desolate. Ang pagtitiba niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain, at ang alay at sa pagpakdang mga suklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So, minsan mahirap unawain ito, kaya tiyaga talaga na balik-balikan yung mga ganitong aral para talagang unti-unti nating ma-absorb. Yun. So, dito rin po sa Daniel 8:11-31. Tingnan po natin. Daniel 11:31. Sabi po dito sa 31, and arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolate. At ang mga pulutong ay magsistayo sa kanyang bahagi, at kanyang lalapastanganin ang sanktuaryo, sa makatuwid bagay ang kuta, at aalisin ang palaging handog na susunugin, at kanilang ilalagay ang kasuklam-suklam na naninira. So ito prophecy patungkol po sa Temple of Jerusalem na talagang mawawasak po talaga. So tinatawag po itong abomination of desolation. In the time of Roman Empire, Roman armies entering temple sa pamagitan ng pamumuno ni General Titus. So, gospel preached to all nations, completed by AD 70. Titingnan natin, no? Yung Matthew 24:14. Tingnan natin mga kapatid. Matthew 24:14. Sabi po dito, and the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and there shall the end come. Yun. So, yung end come dito, yung end of the temple.
yung 70 AD. So talagang medyo magbubuno tayo dito ng pag-aaral para talagang ma-reconcile natin ito. Kaya sabi po doon sa Colossian, tingnan natin, Colossian 1:6, Colossian chapter 1, verse 6. Sabi po dito, which is come unto you, at is an all the word, and bring it forth fruit, as it that also in you, since the day you heard of it, in you the grace of God in truth, na ito'y dumating sa inyo. Gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. So, kung titingnan natin yung pagkasulat ng Colossian, first century, at before yung AD 70, nangalat na po yung sabi doon gayon din naman kung paano sa buong sanlibutan na namumunga at lumalaganap. So panahon pa lang ni Apostol na Pablo, lumalaganap na po ang pangangaral ng ng salita ng Diyos sa sanlibutan. Kaya hindi ito tumutukoy sa future. Talagang panahon na pa lang nila ay lumalaganap na yung pangangaral ng salita ng Diyos. So, sabi doon, tingnan natin yung 23. Sa 23 ng Colossian 23, sabi po dito sa verse 23, if you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which you have heard. Yun. So, before 70 na po ito, na pakinggan na, in which was preached to every creature which is under heaven, whereof I Paul, I am made a minister. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay, at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Alam mo yun, no? Sa panahon pa lang ni Apostol Pablo, naipangaral na ang sa mga salita ng Diyos sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Yun. So, yung sinasabing ipapangaral sa buong sanlibutan doon sa Matthew 24:14, sa kapanahunan po nila yon, na ipangaral na po talaga. So, tingnan natin yung Old Covenant ended. Natapos na po yung Old Covenant. Temple, yon. Ano yung natapos? Temple, literal temple, yung priesthood. Kaya nga tayo, we are the temple of God. As diba, sabi ng 1 Corinthians, tingnan natin. 1 Corinthians, chapter 3, verse 16. Sabi ni Apostol Pablo, know you not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Hindi ba ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Tumutukoy po ito sa iglesia, sa church. Yun ang temple na, hindi literal na templo na gawa ng tao. At yung pagiging priesthood, no? Dati yung priesthood, yung mayroong mediator sa Old Testament, mayroong makakapasok lang sa Holy of Holies ay yung pari, high priest. Pero sa ating kapanahunan, tingnan natin mga kapatid, 1 Peter chapter 2, no? Chapter 2, verse 9. Sabi po ni Apostle Peter, but you are a chosen generation. Yun. Ano sunod ay a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Datapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. So, Diyos lang ang nagmamayari sa iglesia, no? Upang inyong ipahayag ang mga karangalan ni Yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag-hilalas na kaliwanagan. So, yung sabihin mga kapatid, yung pagkakaserdote natin. Hindi na natin kailangan ng
para makadiretso tayo. Talagang pag nanalangin na tayo, di ba? Diretso na sa Ama eh. Yun. Tinuruan nga tayo ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Yun. Diretso talaga sa Ama eh. Sa pamangalan ng ating Panginoon. So, ano pong inalis po doon? Yung tinatawag pong Old Covenant and Death, Temple, Priesthood, yun, sacrifices. Yun, abolish forever. Wala nang literal na sakripisyo na maghahandog tayo ng mga hayop, panganay, lalaki, panganay, walang kapintasan. Kasi kung gagawin natin ngayon, mga kapatid, alam mo yan, no? Sino na po ang gumawa ng pagsasakripisyo, di ba, ang ating Panginoon? So, once for all po yon. Hebrews 8:13, in that saith a new covenant, he had made the first old, now that which decayeth and wax old is ready to vanish away. Yun, yung old covenant, na-vanish na, nawala na po. Ibig sabihin, mayroon tayong new covenant. Hebrews 10:9, 12 to 14, sabi doon, he taketh away the first that he may establish the second, but this one, tumutukoy po sa ating Panginoon, after he had offered one sacrifice for sin forever, sat down on the right hand of God. So yung sakripisyo ay ginawa na po ng ating Panginoon. Kaya wala nang yearly sacrifice, di na kailangan natin maghanap ng lalaki, panganay, walang kapintasan para mabayaran yung kasalanan natin. Kasi ang Panginoon na po ang nagbayad ng kasalanan natin. Hindi ho mababayaran kasi ng anuman. Alam mo, taon-taon lang magbabayad. Maubusan ka ng alaga noon. Kung panahon na ngayon wala nang maalagaan eh. So, Israel, national standing set aside temporarily. Yung, sabi ng Romans 11:25, for I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceit, that blindness in part is happen to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Yung, alam mo yun? The fullness of the Gentiles become in. So, ibig sabihin, yung eternal salvation ng kapatid, kung saan-saan manggagaling po yun. Kasi yung iba, nakapokus lang sa Israel. Alam natin, mayroong eternally saved sa Israel. Pero alam natin, hindi lahat ng Israel ay ligtas. So, eternally. So, yan, pag-aaralan po natin yan. So, Book of Revelation. Yun, punta tayo. So, pahapyawan lang natin ng kaunti yung Book of Revelation para mayroon tayong kaunting kaalaman. Ano ba yung napapaloob sa Book of Revelation? Sabi doon, Book of Revelation, mostly first century events. Yun. Mostly yung mga nakasulat po sa Book of Revelation, ito yung pangyayari sa first century. Nung kami Pentecostal, halos lahat yun future eh. Lalo na pag nandun yung mga tatakan, yun padadaanan po natin yun, yung mga seal, yung mga salot. So titingnan natin kung ano ba yung ibig sabihin nun para hindi ho tayo nahihilo, natatakot, at namamangha sa Book of Revelation. Yun, ano po yung sabi doon? Written AD 65 to 68 before temple filled. Describe judgment in Jerusalem, Rome, and old system. So, dinidescribe lang pala nito yung paghatol ng Diyos sa Jerusalem sa pamamagitan ng Roman Empire. So, ginamit lang ng Diyos yung Roman Empire para sa paghatol dito sa Israel na hindi tinanggap nila ang Panginoon nung nagkatawang tao. Di ba? Nireject nga nila ang Panginoon. Hindi nila tinanggap na sila mismo ay alam na alam yung kasulatan. Alam nila yung propesya na mayroong isisilang. Pero nung isinilang, hindi nila tinanggap. So isang kalapastanganan yon. Kaya di ba? Sila mismo ang nagsisigaw, ipako, ipako. Yon. Revelation 1 in verse 1 and 3, the things which must shortly come to pass, for the time is at hand. Yon. Antichrist. Yon, siyempre, maraming debate dito. Sino ba yung Antichrist? So, marami nagsasabi, yung
ano daw, yung Papa o yung ganito. Pero sa kasaysayan po, yung Antichrist o yung beast ay tumutukoy po sa emperor, no? Especially kay Nero, Roman Empire, tapos Jewish religion system, not future man. Hindi ito future man yung Antichrist. So pagdating natin dun sa 666, malalaman natin kung ano ba yung ibig sabihin ng 666, pero hindi pa natin matatalakay ngayon para mahaba po kasi ito. Kung titingnan natin yung 2 Thessalonian, no? Mahaba po yun. 2 Thessalonian, chapter 2, tingnan natin. 2 Thessalonian, chapter 2, anong verse na yan? 3 in verse 3, no? Hanggang 10, no? Sabi doon, let no man deceive you by any means, for that day shall come, except there come falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Yung alam mo, the son of perdition. Teka, i-highlight ko lang para medyo makita. Who opposeth and exalted himself above all that is called God or that is worshipped, so that he is God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Remember you not that when I was yet with you, I told you these things. Tapos, and now you know that withhold it, that he might rebuild in his time, for the mystery of iniquity that already work, only he who know now later will let until he be taken out of the way. Ano pa? Yung tinatawag na, and then shall what that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Tapos, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness, and them that perish, because they receive not the love of the truth, that they may be saved. So, yan po yung tinatawag pong Antichrist. So, maaring yung the time of Roman Empire, Jewish religion system, pero siyempre yung kapanahunan po kasi nila ito, not future man. So, yan, pag-aralan pa natin ang gusto yan. John 2, tingnan natin. Sa 1 John 2. 1 John, sa 1 John chapter 2, verse 18 and 22. 18 and 22. Sabi doon, little children, it is the last time, and as you have heard that Antichrist shall come. Even now, yon, even now, are there many Antichrist. So sa kapanahonan pa lang ni John, mayroon tinatawag na Antichrist shall come. Even now, are there many Antichrist, whereby we know that it is the last time. Tapos sa verse 19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they may have be made manifest that they were not all of us. So yung talagang lumabas, hindi talaga kasama nila. So ang sabi doon, mga antikristo pala sila. Yun. Sa panahon pa lang ni John the Beloved. So hindi pa ito na-exile sa Patmos ni John the Beloved. Pero mayroon na pong nag-i-exist na mga anti-Christ. So, yung present reality, now and already, yung tinatawag na Christ Kingdom. So, ano bang tinutukoy na Christ Kingdom dito? Eternal Kingdom ba o sa langit? O yung tinatawag dito, yung spiritual reigning now, yung spiritual kingdom niya. Yung sabihin, yung church, yung iglesia, not earthly, political, or national, sabi niya sa John 18:36. Tingnan nga po natin yung Bible ng kapatid. John 18:36.
36. Sabi po dito, Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence." Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutan ito, ang aking mga alipin nga ay makipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito." So yung literal talagang eternal kingdom ay hindi talaga dito sa lupa, doon sa langit po yun. Doon sa kanyang ama. Sabi doon sa Luke, tinan po natin, Luke 17, 20 hanggang 21. Luke 17, 20 po pala. 20 hanggang 21. Ano po sabi po dito? "And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation." Yun sabi to ng Panginoon. At palibhasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, "Ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Neither say they say, Lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you." Yun. Ni sasabihin man nila, narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yun. Kapatid siya, no? Nasa loob ninyo. So, reigns, ito yung paghahari ng Diyos. Hindi na literal na may templo o kaharian, kundi yung iglesia ang pinaghaharian niya. Reigns of Father's right hand. So, Acts 2, tingnan po natin, Acts 2, chapter 2, verse 30. Tingnan natin yung hanggang 30, 36. Yun. Hanggang 36 po yun. Tingnan natin para highlight ko lang po para makita po nyo. Ayan. Sabi po dito sa 30, "Therefore, being a prophet and knowing that God has sworn with an oath to him that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne." Palibhasa ng isang propeta at sa pagkalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kanya, na sa bunga ng kanyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. He saying this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. 32, this Jesus had God raised up, whereof we all are witnesses. Therefore, being by the right hand of God exalted and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he had said, "For this which you now see and hear, for David is not ascended into the heavens, but he saith himself, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand." 35, "Until I make by thy post thy footstool. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom you have crucified, both Lord and Christ." 37, "Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of apostles, Men and brethren, what shall we do?" So ito po, pangangaral po ito na Apostle Peter during ng Pentecost, na sabi doon, for reigns at Father's right hand, tapos for he must reign till he had put all enemies under his feet. So dito po yung dito po sa kapanahunan ng New Testament Church, nagre-reign po siya mula nung siya ay nung first coming po niya.
tingnan natin, 1 Corinthians 15:25. 1 Corinthians chapter 15, verse 25. Sabi mo doon, for he must reign till he had put all enemies under his feet. So, the last enemy, ano po yung the last enemy na binabanggit? The last enemy that shall be destroyed is death. Yun. 57, for he had put all things under his feet, but when he said all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him. So, ito yung tinatawag kasing present reality na yung paghahari ng Panginoong Jesucristo ay naghahari na po siya sa kasalukuyan. Hindi ho in the future pa. So, Ephesians 1:20, and set him at his own right hand in the heavenly places, and had put all things under his feet. Ayan. So, punta tayo sa pangalawang bahagi, the millennium. Yun, ito po, medyo controversial po kasi ito eh. Yung tinatawag na millennium. Yun, yung mga view, no? Tayo, malapit po sa millennial. Amil, no? Tayo kasi biblical. Pero kung babaybayin natin yung amil, halos magkahawig, magkaparihas yung paniniwala biblically. No literal 1,000 year earthly reign. Kasi naniwala tayo yung paghari ng Diyos, a long period of time. Yung papag-aralan natin yung Book of Revelation, chapter 20, verse 1 to 6. Ang tawag po doon ay symbolic. Hindi po literal na 1,000 year earthly reign. Wala pong ganun sa Biblia. Kasi kung 1,000 year earthly reign, sa Bible po, yung isang araw sa Panginoon, 1,000 taon sa tao. Di i-times mo ito sa 1,000, di napakatagal po ito. So, hindi po ganon. Dahil no literal, ito ay paniniwala ng mga forefathers natin, lalo na yung mga early Christian, na wala po talagang literal na 1,000 year earthly reign. So, 1,000 years, ang ibig sabihin lang ng 1,000 years, whole gospel age. Yon, mula nung isinilang ating Panginoon, yun po yung whole gospel age from Christ ascension till his return. Yon, hanggang pagbabalik niya. Yun ang tinatawag na whole gospel age. Kasi pag bumalik siya, kukunin na tayo, yun ang katapusan ng gospel age. Kasi nandun na tayo sa kanyang eternal na kaharian. So, nabanggit din sa Book of Revelation, no? Pag-aralan ito, yung Satan bound. Paniniwala rin ito ng Primitive Baptist, restricted from deceiving nations. Gospel advances cannot stop God's work. Yun, hindi mapipigilan po yung pangangaral, no, ni Satan. Nakatulad ng sinasabi ng iba, no? Natandaan po natin na pangako yan ng Panginoon na lalo na yung true church na. Di ba sabi ng Panginoon, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. So hindi ho makakapigil ang sino man. At kahit si Apostol Pablo, di ba? Mga apostol, mga unang lingkod ng Diyos, hindi sila napigilan na mangaral ng mabuting balita. Bakit to? Sabi ni Apostol Pablo, if God is in us, who will be against us? So, yun ang makita natin doon, mga kapatid. So, yan, medyo malawak po yan pagdating sa Revelation. Summary lang po itong inaano natin. Noong nakaraan, summary of Matthew. Kanina, napahapuyan pa natin. First resurrection, anong ibig sabihin ng first resurrection? Ibig sabihin dito mga kapatid, pagdating po sa biblical view, spiritual new birth po yon, yung regeneration. Yun di yung ibig sabihin first resurrection, may mabubuhay na, mayroon ng nabuhay na resurrects.
So ang tinutukoy doon ay spiritual new birth or generation. John 5, tingnan po natin. John chapter 5, verse 24 to 25. Tingnan po natin. John 5, 24 hanggang 25. Sabi po ni apostol ng ating Panginoon, verily, verily I say unto you, he that heareth my word, it believeth on him that sent me, had everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita, dumirinig at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So yung mga taong nakikinig at sumasampalataya, deklarasyon po ng ating Panginoon na sila po ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol. So wala nang kahatulan. Mayroon tinatawag silang eternal security, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So yung katunayan na sila ay dinirinig yung salita ng Diyos at sumasampalataya, sila po ay born again na, regenerated na po. Mayroon na po silang buhay na walang hanggan. Gano'n po yan, no? Pag sumampalataya ka pala, automatic yan, may buhay na walang hanggan ka na eh. Ay sa iba, bago ka bigyan ng buhay na walang hanggan eh, dapat makinig ka muna. Para bigyan ka, kailangan magdesisyon ka. Ay dito, kaya ka mayroon nakakarinig at sumampalataya dahil may buhay na walang hanggan ka na, born again ka na. So, napakalayo po talaga, So, yung punto na yung tinatawag po nating regeneration, yun ang tinatawag pong first resurrection. Ganun din sa Ephesians, palagi natin binabasa ito. Pero basahin lang po natin ito para ano po natin. Sabi doon, you had he quickened who were dead in trespasses and sins. At kayo'y binuhay niya. Yon. Sinong bumuhay kaya? Siyempre ang Diyos. Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past. Yon, nung tayo po hindi born again, ito yung buhay natin eh. At the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, ito maganda po, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Anong ginawa? Even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace, you are saved. Yun ang tinatawag na first resurrection, mga kapatid. Yung regeneration, o yung kapanganakan, o yung pagiging born again. So, praise and reign with Christ, yon church present spiritual rule and privilege. The church through spiritual Israel and temple. Ito na po, no? Ito na po yung tinatawag na spiritual Israel. Hindi na literal yung hindi na po yung literal na Israel. Ang tinutukoy na po yung iglesia, ang true spiritual Israel. And temple. Yon, spiritual Israel at yung templo na sinasabi. Diba? Sabi doon, we are the temple of God. Galatians 3:29, and if you be Christ, then you are Abraham's seed, and heirs according to the promise. Yon. Dati, diba, ang pangako talagang yung kay Abraham, i-multiply niya yung kanyang seed sa nakasindami ng bituin sa langit at kasindami ng buhangin sa karagatan. Ito yung fulfillment, mga kapatid, na yung nakay Kristo ay tinatawag na, then are you Abraham's seed?
Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. Yon. So, maraming verse. Tingnan natin. Ephesians 2, 19. Sabi po doon sa 19, therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostle and prophet Jesus Christ himself, the chief cornerstone, in whom all the building filthy framed together groweth unto an holy temple and the Lord. So, tinutukoy po yung iglesia. Nasabi doon, in whom all the building filthy framed together groweth unto an holy temple and the Lord. Na sa kanya'y ang buong gusali, yun, tinawag pong iglesia na buong gusali, na nakalapat na mabuti. Yun. Dapat ang iglesia talagang ganun, nakalapat na mabuti at ano po, lumalago. So hindi lang nakalapat na mabuti, lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Tapos sa 22, in hope, you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Na sa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So tahanan po ang iglesia ng Diyos. Kaya, di ba, sabi nga ni Apostol na Pablo, mga kapatid, sa 1 Corinthians 3:16, so hindi na literal na templo ito sa Jerusalem. Tayo na po. Kaya may warning dito sa 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. Di ba? Yung temple ng Jerusalem, nawasak po ng Roman army yun Pero pwede rin mawasak, wawasakin din ng Diyos, yung temple na yun, ang templong ito ay tayo, kung alin po, kung anong gagawin natin. If any man defile, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yun, paano ba natin iginigiba ang templo ng Diyos? Siyempre, sa paggawa ng kasalanan. Kasi kung titingnan natin yung verse 1, no? Sabi doon ni Apostol na Pablo, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither you, now are you able. For you ate carnal. Yun. So yung pagiging carnal, nagre-resulta ito para yung templo ng Diyos hindi maging maayos For whereas there is among you, in buying, in strife and divisions, are you not carnal and walk as men? Sapagkat kayo mga salaman pa. Siguro kung nagsasalita ito si Apostol Pablo ng literal, talagang medyo badamdamin ito Sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo. Hindi ba kayo'y mga salaman? At kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Yun. So ito na po yung sinasabi niya, kaya nabanggit niya yung verse 17. Ang sabi ni Apostol na kung titingnan natin, verse 16, you not that you are the temple of God. Yun. Kasi kung templo tayo ng Diyos, aalagaan natin. Ilagaan natin yung patotoo, yung kilos, yung galaw, yung mga salita natin. And that the Spirit of God dwelleth in you. Yun, yung verse 17, if any man defile the temple of God, and shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. So ang punto dito, hindi na literal na building, na templo, kundi tayo ng mga tao. Doon na po naninirahan ang banal na espiritu. Kaya dapat talaga intact po, pare-parehas yung ating pananampalataya, walang division, walang mga argumento, kasi diyan nasisira po yung true church. Yon. Ano pa ho, mga kapatid? 1 Peter, ang sabi doon, spiritual house built on Christ, no earthly temple needed. Wala na ho, hindi na po natin kailangan ng literal na templo na itatayo. Kasi mayroon na pong spiritual house.
build on Christ. Tinayo na po ng ating Panginoon. Kaya kung babalikan natin yung Matthew, no? Chapter 16, verse 18. Tingnan po natin mga kapatid. Verse 18, sabi ni ating Panginoon, "And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church." Yon, itinayo na po ng ating Panginoon yung church. "And the gates of hell shall not prevail against it." O hindi na po kailangan magtayo. Kasi yung church, yun na po yung templo ng Diyos. Yung ngayon, doon sa Israel, nagpaplano silang magtayo ng third temple. O bahala sila sa buhay nila, no? Pero wala na hong halaga yon dahil ang Diyos po ay naninirahan na po sa templo na itinayo niya. Siya ang nagtayo hindi tao ang nagtayo. So sabi doon, "I will build my church." At yung church na yon, yun yung templo ng Panginoon. So ano po mga kapatid? Yung tinatawag pong Romans 2:28, "Through joy inward of the heart, not fleshly." Tingnan natin. Romans chapter 2. Yan. Mababa po ito, pero tiyaga lang po tayo. Romans 2:28. Mababa po. Tingnan natin. Check natin. Romans 2:28. Yan, tama. 28 hanggang 29. "For he is not a Jew." Tingnan natin. Highlight ko lang po, kapatid. Sabi doon, "For he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision, which is outward in the flesh, sapagkat siya'y hindi Hudyo, kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli, yaong hayag sa laman. But he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, and the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God." Datapat siya'y Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Ito, mga kapatid, no? Alam naman natin yung ugali ng mga Hudyo na dapat talaga i-circumcise ang bata sa ika-8 araw na mula nung ipipanganak para masabi talagang Hudyo siya. Kasi pag hindi ka circumcise, ang tawag sa iyo ay during the time ng kalaban na Palestine, di ba? Tinatawag na hindi ka circumcised. Kinukutya nila yung mga hindi circumcised. Pero sa atin, as a Christian, ang circumcision na tinutukoy na po ay yung inwardly circumcision, yung sa puso na po. Yun. Ibig sabihin, regenerated o born again po ang tinutukoy dong circumcision. Hindi yung uoperahin mo yung puso at i-circumcise. So regeneration, born again po ang tinutukoy po doon. Sabi doon, "But he is Jew, which is an inwardly, and circumcision is that of the heart, and the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God." Yun. So ito, magandang mga dapat tandaan na yung circumcision, hindi po literal. So, ano po mga kapatid? Sa sunod po, no rapture. Yon, hindi tayo naniniwala na one return. Yung tinatawag no rapture. Kasi one return only. Ibig sabihin, pagbabalik ng ating Panginoon, one time lang po yon. Yon, kukunin yung mga anak niya, yung mga pinili niya, mga tinubos niya, mga tupan niya, automatic na po yon. Sa kasunod yun, judgment. So, papag-aralan pa naman natin yan. No secret rapture, no removal before tribulation. So, kasi yung naniniwala sa rapture, ang paniniwala nila before tribulation, kukunin yung mga elect, yung mga faithful. So, hati-hati po yan Yung tinatawag na pre-trib, post-trib. Yun, paano natin yan. So, one visible, bodily return at end time. Yun ang nakalagay sa Bible. Hindi, walang secret rapture, no removal before tribulation. Kasi yung Great Tribulation, nangyari na po yan sa before AD 70. So, tingnan po natin, John 14:3, no? Yan, matatapos na po tayo. John 14,
3. Sabi doon, and if I go prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Sahan lang po ito eh. Yun, wala nang hati-hati. Kasi kami dati hati-hati. Yung mga faithful kukunin, tapos babalik 1,000 reign of Christ, tapos may pag-asa pa yung naiwan. Kaya nauso yung tinatawag na tip, yung pelikulang, yung tip in the night. Yung biglang nawawala na lang yung mga Kristiyano, may naiiwan nga ang pastor. Wala maiiwan na anak ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng anak ng Diyos, lahat ng pinili, tinubos ng Panginoon Jesucristo ay one time talagang sama-sama nasasalubungin ang Panginoon sa lupa. Wala hong maiiwan. Kapag may nagtuturo niyan, ay mga mga kulto na po yan. So, ano pa ho? Dito po sa Acts 1:11. Yan. Binasa na po natin kanina, pero balikan lang po natin para makita po natin. Acts 1:11. Ano po yung sabi po dito, mga kapatid? I-highlight po lang po natin para makita po natin. Sabi doon, which also said, you men of Galilee, why stand you gaze in heaven, this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall come in like manner as you have seen him go into heaven. Yun. So ito yung katunayan na talagang babalik ang ating Panginoon one time, no? At hindi na babalik siya na para install ng kingdom. Yun ang natutunan namin dati sa Pentecostal. Babalik ang Panginoon, kukunin yung unang batch, bababa ulit siya, kasama yung umakyat at maghaharing kasama niya dito sa lupa ng 1,000 reign of Christ. Yun ang paniniwala namin dati, na mali pala. Kasi ang Panginoon, mula nung isinilang, naghahari na po siya hanggang ngayon, hanggang pagdating niya. Long period, ang tawag po doon, long period of time. Yan, specific po natin pag-aralan yung millennium para maisa-isa po natin yon. So, yun, nabasa na po natin, 1 Thessalonians. Pero ang punto doon, kung titingnan natin yung dulo, sabi doon, then with which are alive and remain shall be caught up together with them in clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. Mapapasa Panginoon tayo, magpasawalang hanggan. Ito ay yung kanyang pagbabalik. Hindi not before, no? Talagang one time. So, future events yet to be fulfilled, yung future na pangyayari, second coming of Christ. Hindi pa nangyayari po yon, kaya future. Personal, ano yung tinatawag na second coming? Personal po. Personal po talaga bababa ang ating Panginoon. Kaya makita natin doon sa binasa natin, 1 Thessalonians, personal po talaga siyang bababa. Yon. Yung iba kasi hindi personal daw eh. Sabi doon, for the Lord Himself, yun, shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise up. So personal niyang sasalubungin po tayo, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga babuhay na magpuli. Yun, ganda ng verse na ito no? Personal. So talagang special yung kanyang iglesia. Alam mo, personal niyang sasalubungin yung kanyang iglesia. Alam mo, sino bang hindi na-excite mga kapatid? Ma-inspired ka, magiging magiging inspirado ka na gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi alam mo, personal tayong sasalubungin ng ating Panginoon. Ay, sino ba po tayo? Dami nga natin pagkukulang eh. Dami natin ginagawang mali. Pero
Alam mo, sasalubungin tayo ng Panginoon. Saan tayo sasalubungin? Diyan sa alapaap. Yun. Kaya yung tinatawag na personal, visible, bodily, glorious. Yun. Sabi ng Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Yun. Doon tayo tumitingin, looking for that blessed hope. Kasi kung hindi tayo titingin sa Panginoon, naku, wala na ako tayong kapag-asa. Mabuti na nga lang, may tinitingnan tayo yung final phase of salvation, yung glorification. Kasi kahit marami mga nararamdaman natin, minsan yung katawan natin ay kahit anong iniinom natin, ay medyo nakakaramdam na tayo, lalo pag nagkakaedad. Kaya kailangan may disiplina din ang ating sarili, mga kapatid. So marami namang paraan. Bakit mga tao during the time umaabot ng 969, 930, 900, ganun ka, 950. So ganun kahaba ang buhay nila. Bakit kaya humahaba ang buhay nila? Siyempre, sabi ng Bible, pag masunurin ka sa Diyos, hahaba ang araw mo, hahaba ang buhay mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Basahin nga natin yon sa Proverbs chapter 3. Ito, magandang imuni-muni natin mga kapatid eh. Kasi minsan naaabuso natin yung katawan natin na dapat hindi natin naaabuso yan kasi templo ng Diyos at may pangako ang Diyos. Sabi doon, my son, ito, disiplina po ito eh. My son, forget not my law. Yun, sabi nila, dito nagsimula yung my law eh, kalaban ng Ovaltine. My son, forget not my law. Mahilig sa my law. But let thy heart keep my commandments. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Ano ang resulta nun? Pag ikaw ay masunurin sa Diyos, for length of days, yun, haba yung araw mo eh. In long life, haba ang buhay mo. Ano pa? In peace shall be add to thee. Yun. Gala mo yun? Ang ganda ng verse na ito, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Anong gagawin mo? Huwag mong kalimutan yung kautusan ng Panginoon. Kaya yan, madidisiplina po talaga tayo eh. Mula sa physical, financial, lahat aspeto kapag masunurin tayo sa Diyos, sundin mo lang ito eh. Sundin mo lang ang Panginoon, hindi ka magiging ganit. Hindi ka magiging covetous. Hindi ka magiging palaaway. Kasi nga, nasa utos na po ng Panginoon eh. Magkakaroon ka ng humility. Magiging humble ka. Kapag inaway ka, anong sabi ng Panginoon? Di ba? May utos, huwag kang maghiganti sapagkat sinabi ng Diyos, ako ang gaganti para sa iyo. Madidisiplina po talaga tayo eh. Pati sa pagkain. Alam mo, templo tayo ng Diyos, tapos ang ipapasok mong pagkain nakakalason. O di talagang sisirain ka ng Panginoon. Yung iniinom natin, yan ba ay ikabubuti ng katawan natin? Baka yan naman malasa lang, masarap. Ang sarap, pastor eh. Ang sarap ng iniinom ko. Ano ba iniinom mo? Punda. At nagluto pa ng pulutan. Ba't hindi, no? May punda. Nakakasira ng katawan mo yun. So, ang punto lang natin mga kapatid, yung pag-asa po natin, yung tinatawag na future events, yung resurrection and second coming. Mostly yung Book of Revelation, pag nahimay-himayin po natin yan, tsatsagaan ko po talaga na ituro po para malaman natin na hindi po nakakatakot ang Book of Revelation kasi halos na-fulfilled na po yan. Ang hindi lang na-fulfill sa Book of Revelation ay yung resurrection and second coming of Christ. Malalaman natin yan pag nadetali po natin yun. Tapos, yung tinatawag pong Matthew 25:3, when the Son of Man shall come in His glory and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Galam mo yun, kapatid, no? Pagdating ng Panginoon, ano ang mangyayari? In all the holy angels. No? Kasama niya. Yun. Kasama niyang sasalubungin tayo, kukunin tayo. Ang binanggit sa ibang terminology, hukbuk ng langit.
Alam mo, kasama niya yung hukbo ng langit para salubungin yung mga pinili ng Ama. Siyempre, hukbo rin ng Diyos yun. Kaya, napakaganda pong maging inspirasyon ng mga talatang ito. Alam mo yun, nakaredy na po yung hukbo ng langit para salubungin tayo. Ano pa, timing. Siyempre, yung timing, di natin alam, unknown. Yung pagbabalik ng ating Panginoon, sudden at end of age. Titignan natin yung Matthew 24, verse 36, 42, to 44, 2 Peter chapter 3, verse 3 to 10. Sabi doon, but the day of the Lord will come as a thief in the night. So, tumutukoy po ito doon sa bahaging pagbabalik ng Panginoon para kunin yung mga anak at hatulan yung mundong ito. So, resurrection of all dead. Yon. Overtime lang tayo ng kaunti para sa sunod, talakayin po natin yung ibang topic. Resurrection of all dead, general resurrection, just and unjust, same time. Yon. John, marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They have done good unto the resurrection of life, and they had done evil unto the resurrection of the damnation. Tapos yung ibang verse 4 na Acts 24, so hindi na natin muna babasahin yan. No separate resurrection of righteous and wicked. Yun, no millennial resurrection. So ibig sabihin, sabay po talaga. Wala hong hindi mauuna yung kundi sabay ho na babangon yung masama at mabuti. Yung mga mabuti mapupunta sa eternal na langit, yung mga masama sa eternal damnation. Walang separation na ay mauna muna yung righteous, mahuli yung wicked. Sabay pong mabubuhay lahat yun. So, final judgment, yung tinatawag na Great White Throne, one judgment for all. Yun, yung tinatawag. So, isang topic po yan na mapapag-aralan natin. 2 Corinthians 5:10. Basahin na lang natin itong isang verse na ito. Pero maraming verse po yun, no? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. So, basis, righteous, judged by grace, and righteous of Christ. So, hindi na basis yung righteousness ng tao. Kasi kung unjust kung maghahatol ang Diyos, ay sa katuwiran natin, wala naman talaga tayong katuwiran. Kundi ang katuwiran ng Diyos na nagbabatay ang basihan ng Diyos para hatulan. At alam natin, yung katuwiran ng Diyos, ibinigay niya doon sa mga pinili ng Ama before the foundation of the world. Wicked judged by their works and rejection of gospel. Yun. Na napunta po sila sa kapahamakan dahil sa kanilang mga kasamaan sa pag-reject. So, siyempre, alam natin, hindi sila pinili ng Ama. Sila po ay tinatawag pong hindi napasama sa tinatawag pong pagpili ng Ama. So, kung questionin natin, ba't di sinama, ay hindi ho natin pwedeng questionin ang Diyos. Dahil ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat at ginagawa niya yung kanyang kagustuhan. Pagpasalamat na lang po tayo mga kapatid dahil isa po tayo sa pinili ng Ama. Huwag na natin pakialaman kung sinong hindi pinili. Mamaya, ikaw pa yung hindi pinili. Importante, ang sabi ni Apostol Peter, tinan po natin mga kapatid. 2 Peter, chapter 1, verse 10. Ano po yung sabi ni Peter? Dito mga kapatid. Sabi doon, wherefore, i-highlight ko lang po, no? Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. Yon. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo. Yon. Dapat panatag po tayo. Huwag tayong madismaya. Huwag tayong madiscourage. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong magproblema. Ang sabi doon, pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag. Kung alam mong tinawag ka ng Diyos at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. So may paraan pala para hindi matisod.
Anong gagawin? Mapanatag lang sa pagkatawag at pagkahirang. Kung panatag ka at sa pagkatawag at pagkahirang, naku, marirelax ka sa buhay. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Kahit kantahin mo yon, thank you, Lord. Thank you, Lord. For, kakantahin mo na lang yon. Bakit to? Magpapasalamat po tayo sa Diyos dahil sa biyaya na ligtas tayo. So, ang dami po, no? Eternal stage, righteous, everlasting life, heaven, yung tinatawag na, siyempre, yung eternal na langit. Doon tayo pupunta. Corinthian, may mga maraming verse, immortal, glorified bodies. So yung wicked naman, saan mapupunta? Everlasting punishment, lake of fire, second death. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Matthew 26:41, 46. Revelation 20 verse 14 hanggang 15. Tapos 2 Thessalonians 1, chapter 1 verse 7, 9, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord. Tapos end of all things. 1 Corinthians 15, 24, 28, then cometh the end when he shall deliver up the kingdom to God, even the Father, and when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him, that put all things under him, that God be all in all. So yung summary natin, yung partial preterist, most prophecies, fulfilled AD 70, biblical, no literal 1,000-year reign, Christ reigns spiritually now. No rapture, one visible return at end. Isang beses lang. Wala hong another coming. Pagbabalik ng Panginoon, one time lang po yon. No rebuilt temple, Christ is church are the true temple. Yon. Si Kristo ang head, ang church ang body, so yun ang kanyang templo. General resurrection and judgment all at once final. So eternal punishment in life, everlasting no end. Yun, yung tinatawag na yung summary natin. Ayun, yung mga verses. Kaya yung gusto ng copy nito, pwedeng special request. Di po, isisend ko po sa inyo. So yun lang po mga kapatid. At mayroon na naka-record naman po ito. I-upload natin para at marami pa natin pag-aaralan. So, ang susunod po natin pag-aaralan po yung tinatawag pong Olivet Discourse para mayroon po tayong, pag nakarinig po tayo ng Olivet Discourse, ano ba yung napaloob doon? So, parang ano lang po, parang binabalik-balikan lang po natin yung mga pinag-aralan para ma-familiarize tayo. Ano ba yung mga word na binabanggit minsan ng Olivet Discourse, o yung mga ganun. Para bago tayo pumunta doon sa Book of Revelation, ay ano na po tayo sa Book of Matthew. Para wala nang medyo ano na po tayo. Kumbaga, ano na po yung ating kaisipan. Na yung Book of Matthew 24 ay nahahati sa dalawa, yung tinatawag na judgment sa Israel, at yung isa ay yung patungkol po sa second coming of Christ. Tapos mag-aralan din po natin yung patungkol lang sa destruction of the Temple of Jerusalem. Ano ba yung reason but nangyari po yon? Specific lang po topic po yon. Para bago tayo pumunta sa Book of Revelation, ay talagang background na po natin yung pagkahalatan na bakit nangyari yung 70 AD. So yun po mga kapatid, at salamat sa gabing ito. At bago tayo magtapos ay pangunahan tayo ni Brother Norlex. Nandiyan ba si Brother Norlex? Sa closing prayer. Brother Norlex? Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi, Pastor. Good evening, Brad. Sige, ikaw na mag-closing prayer, Brad. Sige po. Ito yung namin.
pinakamamakapangyarihan sa lahat, lubos kaming nagpapasalamat sa muli sa lahat ng iyong mensahe na naipakayag sa pamagitan ng iyong lingkod na ginabayan. Dalangin po namin na ito ay magsilbing na matatag na karunungan sa akin at makamit sa araw-araw praktikal namin pamumuhay. Naway tuloy may kayagin po namin sa ipapalingin ng mga anak hindi pa po naabot ng inyong mga salita. Kayo po ang siyang lumabay sa ipapalagod namin mga spiritual buhay. Patuloy na po kami samahan sa araw-araw na pag-aaral namin ng inyong mga salita. At ang Holy Spirit po ang siyang pagkaalala sa amin sa lahat ng tunan. Dalangin po namin na lagi kayo po ang mamahala sa bawat biyaya ng buhay na ibigay po sa amin. Maraming salamat po muli, Ama, sa inyong pagmamahal, sa lahat ng inyong mga pinili, at sa pagpatuloy niyo pong pangangalaga at pamamahal sa practical, spiritual na pamumuhay ng bawat isa sa amin. We acknowledge and honor with humbleness your supremacy and sovereignty as our Father, Lord, perfect designer of our lives. We pray for the continued guidance and protection of this prayer, yes, in the name of Jesus. Amen. So, glory to God. Amen. So, bukas, baka alas 5. Pwede tayong hanggang alas 5 hanggang alas 7. Alas 7, prayer meeting. Mahaba-haba. Salubungin natin yung prayer meeting. Oh. Mukhang medyo may ano to, no? Ang pag-aaral natin sa eschatology. Oh, Anong talagang malalim aral po? Dito kasi maraming debate ito sa eschatology. Dinidebate ko nga, Ano pa, no? Yung parang yung ano ba yung pinagkahawig ng Peterism at saka yung ano, yung Arminianism. yung preterism, dalawa yan all saka partial.